sa inyong lahat. No? Ako po yung manananghalian, pero bago tayo mananghalian, kailangan mag-spokes hour muna tayo. Dahil alam ko naman, inaabangan yung ating spokes. Ngayong araw po, gusto kong pag-usapan yung perjury na demanda ni Inday Sara laban kay Madriaga. Ano ba itong perjury? Bakit naging perjury? At ito ba ay magiging balakid laban sa mga impeachment na hinahangin ng lahat ng kalaban ni VP Sara? Well, unahin po natin ha. Ako po tumayong private prosecutor dun sa 2 counts of kidnapping na ang akusado ay itong si Ramil Madriaga kasamang mga iba pang mga tao na sang-ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group ay ang tinatawag nilang Madriaga Criminal Group. Now, ang status po ay bagamat hindi pa po napapatunayan nagkakasala si Madriaga, nagkaroon po ang desisyon ng hukuman na pinagkait ang piyansa, halayaan, kapalit ng piyansa kay Madriaga dahil ang sinasabi nga ng ating saligang batas, ang karapatang magpiyansa ay hindi maibibigay kung ebidensya ay malakas. Ang sabi ng hukuman, malakas ang ebidensya nga laban kay Madriaga. Kasama sa mga ebidensya laban kay Madriaga ay testimonya ng biktima mismo na positibong kinilala si Madriaga bilang isa sa mga kidnapper at saka mga text messages na nakuha dun sa isang kakonsyaba ni Madriaga na kanyang kamag-anak din. No? So, okay. Bago po yan, nasentensahan ng RTC ito si Madriaga para rin sa kidnapping, pero siya ay napawalang sala ng ating Korte Suprema nung ito ay pumunta on automatic appeal sa ating Supreme Court dahil dati merong pagkakaparusa ng kamatayan. So lahat ng mga nasentensahan ng kamatayan ay automatic na ina-appeal sa Korte Suprema. At doon siya napawalang bisa dahil siguro nga buhay ang kapalit kaya tinaasan ng hukuman naman yung kanilang standard para dun sa proof beyond reasonable doubt. So naintindihan po natin yan. So ngayon po, bagamat wala pang conviction si Madriaga for kidnapping, minsan na siyang nasentensahan ng RTC para sa kidnapping at ngayon po nakakulong dahil nga sa kidnapping. Ulitin ko po, ng mga panahon na kami po ay nasa piskalya pa sa DOJ, paulit-ulit nang ginagamit ni Madriaga ang pangalan ni VP Sara. Ang sinasabi niya, nung panahon daw na nagkikidnapping, nag-a-attend daw siya ng isang parallel organization na pangalan na ISIP para nga kay Inday Sara nung tumatakbo ng presidente si Inday Sara. Now, sabi niya sa affidavit niya, siya daw ay money bag dahil siya daw ay trusted aid ni Inday Sara. Unang-una. Pangalawa, siya raw ay nag-deliver ng malalaking halaga na galing sa confidential fund Inday Sara. At pangatlo, ang mga pera daw ay nanggaling sa mga drug pushers at sa mga pogo. Well, lahat naman po yan ay pinasunungulungan ni Inday Sara at ngayon po ay naghain si Inday Sara ng kasong perjury. Ang sinasabi ni Inday Sara ay yung sinabi rin niya sa akin, hindi niya kilala si Madriaga. Meron nga sigurong larawan niya nung panahon na siya nagkaroon ng oath-taking sa Davao, pero ang may kilala talaga sa kanya ay yung isang professor sa law school ni Inday Sara, certain professor kilala ata, at hindi niya personal na kakilala yan si Madriaga. At dahil siya ay hindi personal na kakilala ni Madriaga, natural, hindi siya magiging trusted aid, hindi siya magiging money back, at hindi nangyari yun. Nangyari? Na totoo na siya ay bagman at hindi totoo yung mga sinasabi niya, yung mga deliveries, lalong-lalo na doon sa delivery sa asawa ng isang prosecutor kilala sa ombudsman na ang sabi ay dineliver sa kanyang sasakyan na tinanggap mismo ng asawa at umalis sa sakay na isang sasakyan na dinadrive ng asawa mismo ni kilala, samantalang hindi naman nagdadrive yung babae. So, importante na magsampa ng kaso ng perjury si Inday Sara Duterte kasi lahat ng mga biktima ng paniningwalingan dapat talaga protektahan ng kanilang interes. At sa pagsasampa ng perjury case laban kay Madriaga, nanindigan si Inday Sara na kasinungalingan nga yan at paninindigan niya. Kaya nga po yung kanyang 300 plus page na reklamo for perjury ay sinumpaan din ni Inday Sara Duterte. Naku. Ang tanong, Si Madriaga. may epekto ba itong perjury case na ito sa nakabinbin na impeachment case ni Inday Sara Duterte?
Sa tingin ko, meron. Kasi alam nyo, kapag sa isang kasong sibil, merong isang nauna ng sinampang criminal case na makakaapekto doon sa desisyon sa civil case. Yan ay tinatawag na prejudicial issue. Ang importante lang, kapareho ang issue doon sa criminal case at doon sa civil case. At kapag parehong issue sa criminal at sa civil case, dapat talaga wag muna magtuloy yung civil case hanggang hindi napapatunayan yung criminal case dahil siyempre yung resulta ng sa criminal case ay makakaapekto sa resulta sa civil case. For instance, yung kasong bigamy, no? Kung dalawang beses na magkakasal, kapag merong civil case na annulment of marriage dahil it is void ab initio, siyempre kung void ab initio yung unang kasal, hindi na po pwede magtuloy ang bigamy kasi kinakailangan dalawang balidong kasal ang para sa bigamy. No? So sa tingin ko, bagamat ang impeachment ay hindi po civil case, ang sabi naman ng Korte Suprema, it is sui generis. So it is on its class of its own. Pero dito po kasi, yung paratang na pinapatunayan ng prosecution sa pamamagitan ni Madriaga ay graft and corruption. Dahil nga daw po, naging bagman itong si Madriaga. Kaya yung kaso ni Inday Sara Duterte for perjury, kung mapapatunayan Inday Sara na yan ay puro kasinungalingan, makakaapekto doon sa aligasyon sa impeachment na meron daw graft na ginawa si Inday Sara Duterte na ginawang instrumento si Ramil Madriaga. Kung mapapatunayan ni BP Sara na nagsisinungaling si Madriaga dito sa perjury case dahil hindi nga siya trusted, hindi siya kakilala ni Inday Sara at walang katotohanan ng lahat ng sinasabi nila na siya ay bagman at nag-deliver ng pera kung kani-kanino, natural, wala nang basihan yung charge for impeachment na di umano ay nakabase sa graft and corruption. Now, uulitin ko po, ang sabi ng Korte Suprema, sui generis ang impeachment. It is neither criminal, it is neither civil, pero po pwede namang ma-apply by way of analogy ang rules of court. At sa tingin ko dito, yung issue kung nagsisinungaling si Madriaga ay talagang ang issue doon din sa impeachment. Dahil kung siya talaga ay mapapatunayan nagsasabi ng katotohanan, then tatayo ang paratang na guilty ng graft and corruption sa Inday Sara Duterte. So sa tingin ko, bagamat hindi ko alam kung ito ay planado rin ni Inday Sara, ang perjury case ay dapat na isampa ni BP Sara dahil nga sinungaling si Madriaga. At dahil siya ay nagparata ng kasinungalingan laban kay Inday Sara Duterte, importante na magsampa siya ng kaso ng perjury para panindigan na nagsisinungaling si Madriaga. Pero sa tingin ko, isang epekto rin ito dahil yung katotohanan ng mga sinasabi ni Madriaga ang siyang magiging basehan doon sa impeachment charge for graft and corruption. Kapag napatunayan na talaga nagsisinungaling si Madriaga, mawawalang bisa yung kanyang paratang na nag-guilty si Inday Sara ng graft and corruption sa impeachment. Kaya nga, ang sinasabi ko, yung elemento ng prejudicial question ay narito. No? Ito ay hiwalay na kaso, kriminal, at ang impeachment naman ay sui generis, neither criminal nor civil. Pero ang issue ay makakaapekto doon sa impeachment case. At ang issue nga ay kung nagsisinungaling itong si Madriaga. So sa tingin ko, po pwede rin sabihin ng mga abogado ni Inday Sara na bukod pa doon sa pagpoprotekta sa dangal at pagtataguyod ng katotohanan, ang impeachment case ni Inday Sara ay dapat isantabi habang hindi na re-resolba ng hukuman yung kaso for perjury. Dahil nga kung mapapatunayang sinungaling si Madriaga, then maglalaong parang bula yung kanyang paratang na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte. Alam niyo po, si Inday Sara, pinasa Diyos na kung ano mangyayari dito sa kanyang impeachment. Tinanggap na niya kung magdedesisyon ng Senado na siya ay tatanggalin, pero tinatanggap din niya ang hamon kung yan ay mapapasura at magpapatuloy ang eleksyon sa 2028. Pero alam niyo, God moves in mysterious ways. Sino ba namang akalain na talagang sasaklolo ang Korte Suprema at napawalang bisa yung nauna ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Ganon din po siguro ang mangyayari rito. God will move in mysterious ways at kung ang paninindigan lang nila ay itong si Ramil Madriaga, sa tingin ko, God can intervene and say na hindi po pwedeng ituloy ang paratang na graft and corruption na nakabase sa testimonya ni Madriaga hanggang hindi matapos ang kasong criminal for perjury na sinampa
laban kay BP Sara. Yun namang Mary Grace Piato at saka confidential funds, gas-gas na yan. 150 million compared sa 5 billion taon-taon ni Marcos Jr. na meron pang test yung nagsasabi kumita sila ng 500 million nung minsan sa 5 billion na confidential fund ni Marcos. Bakit yun hindi na imbestigahan? Dahil siyempre, hindi nila nais matanggal sa pwesto ang Marcos Jr. Dapat naman po, patas kapag ang ating ninanais ay magkaroon ng katarungan. Dahil ang batas ay ginagamit lamang laban kay BP Sara Duterte na kilalang banta sa pagnanais ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Obvious naman po, ginagamit ang impeachment bilang sandata para po masira ang mga kalaban ng Marcos administration. Huwag po tayo magpapalinlang at sana po God will again move in mysterious ways at magkakaroon ng desisyon ng Senado na hindi po pwede magtuloy ang paratang at least ng mga sinasabi ni Madariaga hanggang hindi pa matapos ang kasong perjury na sinampa ni VP Sara. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang ninanais lang naman po natin ay maintindihan ng lahat kung ano ang sinasabi ng batas. So hanggang sa muli po natin pagkikita, ha? Ito po yung spokes Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless. Ayun mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney Harry Roque, no? Dito sa pagsampa ni BP Inday ng perjury dito kay Madriaga. At kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa impeachment mga kababayan kay BP Sara Duterte. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.